Oh, mahilig ba kayo sa fried chicken? Di ba? Pwede ba araw-arawin ng fried chicken? Yung mga bata, mahilig kumain ng fried chicken, di ba? Healthy ba o hindi? Tingnan natin ha. Maraming klaseng luto ng chicken. Doon tayo sa mas healthy. Fried chicken every day. Unang-una, baka sabihin mo, Doc, sabi mo, baboy, baka, mas unhealthy. Chicken, mas healthy. Tama naman yon, di ba? Kasi ang manok mismo, good source of protein. Di ba? Kailangan natin ng protein. Pero, paano naman kung prito everyday? Ibang usapan na yan pag naprito mo. Marami namang better na luto. Tingnan natin muna. Bukod sa luto ng manok, malalaman kung healthy o hindi, yung parts din. Anong favorite mong part? Ang leg kasi, ang leg, ang thigh, hita, sila matatabang parts eh. 7.5 grams of fat siya. Okay? Ang protein niya, 16 grams of protein. Mas mababa yung protein, mas mataas ang taba ng leg, lalo na ng hita. Calories, 135. Tingnan nyo ha. Ang pecho, chicken breast, 2.7 grams lang. Mas mababa ang taba. Mas mababa din ang calories. Pero mas marami protein niya, 26 grams. So, 26 grams protein, 2.7 grams of fat. Ito sa leg, tatlong doble ang taba. Tapos yung protein mas mababa. So, mas healthy to. Mas matabang lang. Diba? Ito ang mas healthy na luto. Diba? Imbis na fried chicken araw-araw, pwedeng nilaga, a little better, less mantika. Pwede ito, mga inasal o roasted. Yan, pecho. Pwede yan. Pero ito mababa sa taba. Pero itong chicken wing medyo mataas din kasi maraming balat eh. Pero pwede na rin kainin. Total pecho na kinain mo. So parang gawing mas healthy ang chicken, una-una mas okay ang isda. Pero better than fried chicken kung gagawing inasal, inihaw, roast chicken, nilaga, may sabaw, chicken soup. Mas okay po yun. Kasi pag pinirito, lalo na kung fast food, siguro prito sa bahay, mas okay. Pero yung fast food na prito, na may breadings, na maalat, medyo hindi na po healthy. Marami ng calories. So yan ang healthier chicken. So pag ganitong klaseng manok ang kakainin natin, may health benefits siya. Good source of protein, low fat kung breast. May unsaturated fat, maraming vitamins, niacin, B3, may iron siya, pampalakas ng immune system. 'Di ba ang chicken soup, 'di ba? Chicken soup, mabuti yan sa sipon, sa trangkaso, bigayan ng lola natin, 'di ba? Pag may sakit, painumin ng sabaw. Kasi yung sabaw pampaluwag ng plema, loosens the mucus sa chest. Maganda pa nutrients, may zinc, may protein, pampalakas ng immune system. Tapos yung init, para siyang suob eh. Pero safety first sa manok, kailangan luto. Bawal may dugo. Bawal may dugo. Baka magkasakit tayo kung may dugo. Dapat lutong-luto siya. Other benefits ng manok, meron siyang tryptophan. Tryptophan, nagiging serotonin, pamparelax. Kaya relax sila pag kumain ng manok. Ayan eh. Madali kainin, okay rin sa puso, basta tamang pagluto, builds muscle, protein, may vitamins and minerals, pampalakas ng buto, aids in weight loss. Weight loss kung protein lang na breast. Pampalaki rin ng muscle, may pag-aaral basta kumakain ng protina, lalaki ang muscle. Ngayon, may nagtatanong sa akin, Doc, nalilito ako sa sinasabi mo sa protein. Sabi mo, kailangan pag senior, may edad, kumain ng protein para lumakas. Pero sinabi mo rin, pag kumain ng marami o sobrang protein, masisira kidneys, hirap ang kidneys, tataas creatinine, bawal. Ano ba? Simple lang po ang sagot. Doon tayo sa tama. Okay? Pag hindi ka kakain ng protina, totally wala, puro kanin lang, masama, hihina. Pero kung kakain ka naman ng sobra-sobra, 5 pork chop bawat kainan, o yung steak na malaki, 2 hiwa, umaga, tanghali, gabi, yun na lang kinakain mo, masama naman pag ganun sobra. So, gaano karami ang dami na tama? Simple lang.
Ganito recommended. Tingnan nyo kamay ninyo. Okay? So, depende. Bata, maliit ang kamay. Matanda, malaki ang kamay. So, depende sa laki ng kamay, ganun karami ang protein. Pero ganito yan, palad lang. Hindi kasama itong daliri, Wala itong daliri. Ganito lang kalaki dapat ang pork chop nyo, itong palad nyo. Pwede sa umaga, tanghali, kahit 2 to 3 times in a day, ganyan karaming protein. Kung isda, ganyan karami. Kung baboy o baka, ganyan karami. Yan ang recommended protein per day sa bawat tao. Ngayon, kung imbis na isang pork chop, kinain mo 5 nito. So, sobra yon. So, sa tamang dami, build muscle. Kung nagtatrabaho kayo, gusto mo damihan konti, wala namang kaso. Lalo na kung nag-exercise. So, yan ang good points. Ang problema natin ngayon, kung prito, high heat Alam naman natin, pag high heat, di ba, medyo nag-iiba yung mga chemicals medyo may pag-aaral, pwede maging cancerous Slightly cancer-causing. Pag sobra init masyado, lalo na pag reheated cooking oil Tsaka isa pa problema dito, ang daming breadings. Yang breadings matindi. Alam mo bakit? Yang breadings na yan, parang tinapa yan, yung mantika, pupunta sa kanya. Lahat ng alat, seasoning, kahit may konting gulay, may herbs pa kunwari, hindi po talaga. Sobrang fatty, sobrang high calorie yan. Grabe. Parang mantika lang yan nakain mo. Tsaka yung calories nito, sobra taas. Kumpara dito sa pinapakita kong ganito kakainin nyo dapat. So, pag fried chicken every day, ang problema, doon ka natataba. Dahil sa mantika and added salt, pwede ka pa ma-high blood. Mas marami kang fat makakain. Paano? Prito Taba Plus, sinabi ko sa inyo, di ba? Pag leg o thigh, mas mataba. Tsaka, ngayon kasi ang manok natin, factory Sa farm na siya ginagawa. Base sa pag-aaral, ang manok 100 years ago, hindi mataba. Yung mga matataba. Diba meron tayong mga native chicken, di ba? Mga payat. Yun, mas okay yun. Pero pag yung talagang farm produce 10 times more fat, mas mataba siya. Ayan, Pwedeng 17 grams of total fat, 5 grams of saturated fat. Kasi nga ginawa nilang mas malasa, mas masarap. Tapos pinirito mo pa, yan ang problema. Kaya nga, nagkakaroon ng sakit sa puso dahil dito. Mamaya, makita nyo, tumataas yung heart disease Yung sodium, tumataas din yung alat sa fried chicken. Diba? Kasi pag fried chicken nga, nasa breadings, tingnan mo ang recommended sa atin na alat in a day, 2,000 milligrams lang. Para sa may high blood, ganyan lang karami. Isang pirasong manok, 1-piece chicken lang na may breading sa fast food, 1,759 milligrams of sodium na. Sobrang alat. Nung nabasa ko nga to, tapos kumain ako sa fast food ng fried chicken, sabi ko, maalat nga talaga. Hindi naman lahat ng fried chicken ganito sa fast, ganyang kataas. Meron naman mas mababa. Pero yung isang brand na hindi ko babanggitin na sobrang sarap, ganyang kataas. Kung bata pa kayo, okay pa naman siguro kung gusto nyo. Kaya lang bata pa, baka high cholesterol na, maaga magbabara yung ugat. Kaya nga nagkaka-heart disease, di ba sinabi ko sa inyo, asin, taba, pinagsama, so nagkakaroon ng sakit sa puso. Base sa pag-aaral dito sa Cornell University, 30,000 people pinag-aralan Pero ito kasi pinag-aralan nila, kumain ng pritong manok at may pritong baboy at baka din May meat din hindi lang chicken. 3 to 7% higher chance na magbara sa puso, sa utak. Pero sa isda, hindi tumataas ang risk for heart disease. Sa isda, bumababa pa nga Pero sa, basta fried chicken, hindi naman ganun kataas, 3 to 7%. Pero pag smoking, mas mataas pa. Constipated, kung puro, ka lang, baboy, baka, manok. Kasi para hindi ka ma-constipate, kailangan maraming gulay, maraming prutas. Pwedeng tumaas ang risk mo for cancer. Ayan, tulad ng sinabi ko sa inyo, pag puro prito. Yan,
Pag laging prito, 8-year study, 450,000 people, ito pinag-aralan to sa Oxford, tumataas yung risk for skin cancer, prostate cancer, and non-Hodgkin's lymphoma. Pero ito po, yung talagang fried chicken na maraming kinakain. Baka naubos niya isang bucket, di ba? So, kaya sinabi natin, mas maraming gulay, mas maraming isda, mas better. Pwede naman kumain ng manok fried chicken paminsan-minsan, pero at least alam nyo na anong parte ng chicken ng okay, anong klaseng luto, tsaka gano'ng karami yung tamang protina para hindi masira ang kidneys, pero meron ka naman lakas para sa senior. Ito, nakakaikli ng buhay pag araw-araw fried chicken. 100,000 people pinag-aralan, mga babae. Fried foods hindi lang fried chicken. Puro prito araw-araw. Basta puro prito, kasama lang ang fried chicken. Tumataas ang heart-related death, 12%, 13% mas maaga. Pwede natin sabihin na mahilig siya sa prito lahat. Malamang mahilig din sa junk food. Malamang di rin nag-exercise. So maraming factors. Kasama lang yung fried chicken. So wag lang araw-arawin, di ba? Lalo na sa mga bata, wag natin sanayin puro ganito. Ibahin naman ang luto minsan. Okay, so pwedeng ganito ang luto, a little better. Doc Lisa, ano pa bang luto pwede nila gawin? Basta inihaw. Inihaw. Yung may sauce, di ba? May sarsa. May sabaw, di ba? Tapos siguro mas maliliit lang yung parts. Alam ko, hindi gusto ng bata itong breast part Pero nandito yung maraming protein Maraming protein at mababa pa yung taba. So next time kakain kayo ng fried chicken o manok, isipin natin, mas healthy ba to o hindi? Ilang beses na ba tayo kumain for the week or for the month? Pero basta healthy yung chicken, maraming benefits naman siya. 'Di ba? Like chicken soup, sa tamang pagkain, okay naman siya. Salamat po.